Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Nakakagulat, 7 milyong member ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy lamang di umano ang katapat upang mapatalsik sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Handa na di umano anong oras magmarcha ang mga ito papunta sa pintuan ng palasyo ng Malacanang upang kaladkarin sa pintuan ng nasabing palasyo ang mag-asawang Marcos na labis ang pagkagahaman sa pera ng taong bayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, matatandaan noong people power na nagpatalsik sa pwesto ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ferdinand Edrelin Marcos Sr. ay nasa 2 milyon lamang di umano ang lumabas kumpara sa 7 milyong membro ni Pastor Apollo Quiboloy na ginigipit ngayon ng administrasyon ni Marcos sa pamamagitan ni Senadora Risa Hontiveros na kaliwat ka ng kaso di umano ang inimbento upang madiin si Pastor Apollo Quiboloy. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, yan ang dapat gawin everyday at mag-rally sa harap ng Malacanang. Aabangan paglabas nila pagkatapos kayo papasok sa Malacanang. Sa karami nyo, hindi na sila kabalik sa Malacanang. Kayong mga realista dyan, doon kayo permanente mag-rally kasi sa taong bayan ang Malacanang. Atin yan. God bless. History will eventually repeat itself. That 100 million pesos spent on his election campaign must be collected back even 3 times to 4 times more. That is the traditional Filipino politician's mind and goal, and the moment he wins, he sits in position. Hindi po kailangan ang pagkakampi-kampi sa mga paratang kay pastor nang sundan natin yung pawang katotohanan lang. At hindi naman dapat pakialaman ang kaso ni pastor ang tututukan natin. Ang korupsyon, polboronic, kung sino ang tao na nasasangkot dito. Huwag mag-focus sa kaso ng iba. Grabe kayo po, Ginoong Pangulo. Ayan, mauulit ang nangyayari nung panahon ni tatay mo. High school ako noon kaya nakita kong martial law. Lahat nasa alaala ko pa ulit-ulit. Matanda na ako, bahala na ang Diyos sa inyo. Dalangin ko lang na walang mapahamak. Dapat lang ang ating mga public servants sa lahat ng sandatahan lakas agency ay kumilos dahil pera ng taong bayan ang pangsahod sa kanila. At hulihin nilang lahat ng matataas na opisyal na nagsabwatan sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. At bawiin ang lahat ng pera ng taong bayan. Holy God, please guide and protect. Bless to all the Filipino peoples in our Republic of the Philippines. Kumilos na tayo mga kababayan. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang mga hayok sa yaman ng ating bansa. Palayasin na sila hanggat hindi pa sila nakakaugat. Kitang-kita na natin ang mga ebidensya na para sa kanila pabor lang ang kanilang ipinaglalaban. Kaya taong bayan, kumilos na tayo para din ito sa ating kinabukasan ng ating mga anak. Andyan si Bisis Sara Duterte na may puso para sa taong bayan. End quote. Ang dami-daming mga palangga na miyembro o yung iba hindi na organic. When you say organic, hindi sila pinulot lang nila Hontiveros o hindi sila pinulot lang ng mga makakaliwang grupo na binayaran sila kapalit ng mga ayuda. Makikita mo na sila bata, all ages, pero mararamdaman mo na they are, wholeheartedly. Ramdam mo yung pakikipaglaban nila, hindi sila pumunta doon para lang sa ayuda.
Hindi sila pumunta doon dahil bibigyan sila ng bigas or something. Di ba? So, organic po yung mga umattend doon. So, ngayon sa akin lang, imagine nyo, how many millions ang miyembro nila? 6? 7 million? Let's say 5 million. Lagyan natin sa 5 million. Yung mga organic members na yan, you know what? If you are religious, especially no, yung mga born-again Christian, like this group, Iglesia ni Cristo. Okay? Ano pa? Lahat. Ito yung mga Christians na from Catholic, nag-change. Hindi naman kayo nag-change. Kumbaga minsan kasi tayo, di ba? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ganito kasi yung pananampalataya natin na parang katulad sa mga religious group, parang regular sila, parang they have community, mga ganyan. Alam nyo, kung yan sila, dun kay OJC pa lang, pumunta yan lahat sa pintuan ng Malacanang na napapalibutan ng ahas, ng kuting, at lahat ng demonyo. Wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo. Sa pwestong inabuso ninyo. Alright? Kasi kung panahon nung EDSA, okay, nung 1986, ilang milyon lang ba yung nandoon sa kalsada? 2 milyon daw ayon sa balita. You compare dito pa lang sa KOJC mga nananampalataya o members. Yang mga yan, let's say 7 million, half of it, pumunta yan dyan sa Malacanang. Idagdag mo pa ang ibang religious group. Let's say for example, I don't know, nag-declare na ba? INC, Catholic like us, ATS like you, di ba? Kung meron man. Tangina, tapos na ang boxing. Walang magagawa si Kuting at ahas at ang mga demonyong nakapaligid na mga men in uniform na hanggang ngayon ay hindi pa nauuntog. Wala kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil hindi naman kami magkakilala personally. Pero ang kinakampihan ko, ang panggigipit sa kanya dahil nararamdaman ko ang panggigipit sa kanya ay panggigipit sa 7 or more than that million members niya and the rest of the Filipino people. Ngayon, mga kababayan, ano ang eksena? So, dyan sa kanilang hearing, kahapon, yung buwaka ng inang virus, okay? Na yan, na anti-Marcos yan, bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, anti-Marcos na yan. Pero tahimik ang jutang Jenina sa mga issue ng pagnanakaw at issue ng what? Okay? Issue ng pangbabalahura ni Lisa Marcos. Kasi yung committee na yan, ng hearing dyan kahapon at mga nakaraan pa, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang pinagalaban niya doon na binoprotektahan daw niya yung mga kinaray-karay niyang mga testigo na again, ang may author niyan, ang gobyernong ito. Si Irvirus, si Kuting, si Lisa Smugs o Lisa Tanas at si Tambalusos ay may pagkakasabwat. Di ba kahapon, pinakita ko sa inyo yung vlog ko, November 18 pa lang, balikan niyo yung vlog ko. Nagba-viral yan, hindi niyo pa napanood siguro. Nanawarningan ko na si Pastor. Sabi ko, Pastor, ikaw na isusunod. Hoy, mga vlogger, tayo na. Nagkamali ba ako? Hindi. Hindi sa kinakampihan ko si Pastor. Again, kung meron man siyang nakomit na mga pagkakamali sa buhay niya, then harapin niya sa hukom. Okay? Sa korte. O, bakit nga? After so many years, di ba, ang DOJ, pinag-usapan natin kahapon, binaliktad nila ang, yung desisyon ng piskalya na walang probable cause. Ibig sabihin, babaliktarin ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalos, lahat sila mga buwaka ng inila, ang mga kasong walang probable cause, babaliktaran nila kung gusto nila. Kasi nga, si Pastor Kibuloy ay ginagamit ang kanyang platform ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara o yung mga Duterte para marinig ninyo. Again, ang punot dulo po nito, they want to stay in power and they are destroying Duterte and Sara para nga manatili sila. Papasok na naman tayo sa buwaka ng inang persahang initiative. So yun yan. So bago ako pumunta doon, paulit-ulit na lang ako pumupunta doon, babalik tayo ngayon sa hearing kahapon. Ang mga palangga na KOJC members, nakita nyo, bumabaha sila doon. Talagang makikita mo, they stayed more than 30 minutes, hours, and hours. At hindi po yan ang karakter ng mga bayaran. Kapag bayaran, wala sa puso nila, pupunta lang tayo doon para kumuha ng ayuda o nagpalista ka na gano'n. Pero sila, solid sila. Okay? Ramdam mo, mga bata, makikita nyo kasi yung mukha ng bayaran at hindi. Bakit? Nakita ko yun nung ako'y nag-aaral sa universidad dyan sa Maynila na kung saan ang itsura ng mga bayaran, mga out-of-school youth na mga nire-recruit. Kasi ako ay once nung ako ay na-recruit din ng mga makakaliwang grupo nung ako ay nasa universidad. Di ba? Sa University Bell. Nakwento ko na yan sa inyo na nag-enjoy lang ako. Ang ano nun, si Ramos, di ba? Ang sigaw na nga namin. Ano ba yung sigaw namin nun? Na tinuro sa amin.
Fidel Ramos, tuta ng kano. Ganun pa rin yung sigaw nila. General, sabi, General Ramos, tuta ng kano, tuta ng kano. So yung mga sinisigaw namin, paikot-ikot kami doon, pagulong-gulong kami doon sa Plaza Miranda at kung saan kami dalhin, di ba? Pero nung gusto na namin kumalas, kaming magkaibigan, ayaw kaming pakalasin. Para hindi kulto eh. Di ba? Sindikato, ayaw nila kaming pakalasin. Buti na lang, magaling kami umacting. Kunyari, naihi or something yung ginawa namin, kaya nakalayas kami. So alam ko kung paano ikumpara ang organic, ang authentic na mga nagrarally or nag-voice out doon sa mga bayaran. Ngayon, Ontiveros. Okay? Kinaray-karay mo at may bago ka na namang witness na tungkol na naman sa perang inilustay na pinafund daw itong, di ba may resulta rin from Canada. Actually, hindi ko pinanood ng buo, binasa ko lang yung news. Kasi time wasting, okay? Pero yung nabasa ko na, may mga lumabas na naman na testigo na nagbigay daw kay Pastor Kibuloy ng pera na ganito ganyan, ginagastusan yung kanyang mga kapretsyo sa buhay, yung lifestyle niya. Alright? So may bago na naman. Akala ko ba virus? Lisa, tututok lang tayo dito sa dito sa pang-api, pang-aabuso, panggagahasa at kung ano-ano pa. Meron ka na naman bagong issue, tangina ka. 'Di ba? Yan ba ang utos sa'yo, Lisa? Mga bangag kasi kayo. Pag bangag, walang focus. Dapat nagfo-focus ka dito kasi kung totoo pinaglalaban mo, magsistick ka sa testigo mo na nagsabi siya ay kinaray-karay ni pastor, ginanito, ginanyan. Ngayon may bago ka na naman. Kahit sa pagpa-file ng kaso, one at a time. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, comment. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.